Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Nag-isip si Shen Yuan habang nakasandal si Lady Liu Menglu sa kanyang balikat, magkasabay na magkakapit ang kanilang mga daliri. Ngayon na sinabi mo yon, ang tagal na pala mula noong huli kitang nabigyan ng tamang pansin, Coach Liu Li. Sa malakas na tinig, sinabi niya sa mga nakaraang araw, abala ako sa pag-aayos ng kumpanya. Kung hindi ko alisin ang mga walang silbing tao at muling itatayo ang istruktura, paano ko ba kayo maipapadala roon para magningning? Namutla si Lady Liu Menglu. Ano ang ibig mong sabihin? Humilig si Shen Yuan sa kanyang malambot na init at sumagot, nagsimula na ang mga plano para sa pagpapabuti ng fitness center. Susundan ito ng 2 sangay. Kapag natapos na nila ang kanilang mga pagbabago, pupunta ka roon para suriin ang kanilang mga resulta. May opisyal akong posisyon sa Jinfu, tanong niya nang nagulat. Siyempre, sagot ni Shen Yuan. Isang espesyal na tagapayo sa human resources. Babayaran ka rin ng kumpanya. Hinawakan niya ang kanyang mukha, hinalikan ng banayad, at ibinulong, salamat, Daddy hindi mo ako nakalimutan, paano ko kaya malilimutan ka? Sabi niya na may kalahating tawa habang patuloy siyang hinahalik. Ano ba ang iniisip mo? Iniisip ko siyempre ikaw at yung malaking baby mo eh. Biro niya. Hindi pa rin sapat, sabi niya na may laro-larong buntong hininga. Lumiko si Lady Liu Menglu at nag-post sa kanyang bagong masikip na pantalon. Hindi pa rin sapat iyon? Hindi pa ganap, sagot niya ng may aliw. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang maliit na sorpresa sa ilalim ng tela at ibinulong, paano naman ito, Daddy? Mahinang piniga ni Shen Yuan siya sa kama sabay tawa. Sige, kung patuloy mo akong lalapitan ng ganyan, magsisimula akong makiramay sa'yo. Namula siya. Yele, kaya marunong ka rin palang makiramay sa akin. 2 minuto ang lumipas, nag-vibrate ang telepono ni Shen Yuan. Nag-message si Mr. Li Yuhang, Mr. Yuan, may soft opening ang aming bar ngayong gabi. Nagtipon ako ng ilang lumang kaklase. Bilang shareholder, kailangan mong dumalo. Sumagot si Shen Yuan, Inman, sige. Ilang sandali lang, dumating siya sa Tipsy Breeze Bar. Tinignan niya ang paligid at naisip, marami palang tao, marahil karamihan ay mga kaibigan na inimbitahan ni Mr. Li Yuhang. Biglang may kumatok sa kanyang balikat. Shen Yuan? Lumingon siya. Ikaw, Li. Ako ito, ang kaklase mo sa middle school, Mr. Jin Kangwen, tawa ng lalaki. Nag-aral din ako sa Yanjing sa high school at universidad. Halika, nandito lahat ng ating mga kaklase. Ilang taon na ang lumipas, dapat tayong uminom ng maayos. Ilang minuto pagkatapos sa mesa, ang tagal nating hindi nagkita, bati ni Cheng Xian. Ang tagal nating hindi nagkita, sabi ng isa pa. Mas gwapo ka na. Dagdag pa ng isa, hindi ko inasahan na ang pinakamagandang lalaki sa klase ay ikaw pala. Inalis ni Shen Yuan ang kanyang hood. Nasaan si Mr. Li Yuhang? Sinabi niya na may asikasuhin at darating mamaya, sagot ni Cheng Xian. Sinabi niya sa amin na magsimula na sa pag-inom. Sa kalapit na mesa, isang elegante na babae ay ibinulong sa kanyang kaibigan, suot ng lalaking iyon ang Frost Gold 2,640, isang 800,000 relo. Kiye. Akala ko may ilang mayaman dito, pero mukhang ang pinakamayaman pa lang ang dumating. Huminga si Cheng Xian. Mr. Shen Yuan, mukhang tanging tayo lang ang walang kasamang babae. Narinig ko raw maraming magagandang babae ang mga foreign language majors, bakit hindi ka magpatawag ng 2? Hindi kailangan, sabi ni Shen Yuan ng kalmado. Marami ng magagandang babae dito. Kung interesado ka, kausapin mo lang. Sige, gawin mo. Tama. Tulungan mo akong pumili, sino ang maganda? Lumiko ang tingin ni Shen Yuan sa buong kwarto. Mukhang si Miss Qiao Li, ang cosplay girl. Bakit siya nandito? Mukhang tinutulungan niya yung streamer. Bigla akong gustong makita ang reaksyon niya kung may hihingi ng WeChat niya. Itinuro niya ng walang pakialam. Maganda ang 2 iyon doon. Subukan mo sila. CJ. Panoorin mo ako, sabi ni Cheng Xian habang tumatayo, medyo lasing na. Wow, premium quality. Kailangan kong ilabas ang game ko. Karaniwan, nakikilala ng mga babae sa ganitong lugar ang halaga. Sa 300,000 pilot watch na ito, madali ko silang makukuha.
Pero nang ipinakita niya ang telepono sa mga babae, agad siyang hinarang ni Lilei na may magalang na ngiti, na iwan siyang walang masabi. Sandali lang, bumalik siya kay Shen Yuan at nagreklamo, sabi ng influencer na yon, uminom siya sa amin pagkatapos ng kanyang livestream. Sabi ng isa pang babae, naban ang WeChat niya, pero pumayag din siyang pumunta matapos ng kaibigan niya ang streaming. Nag-isip si Shen Yuan. Naban ang WeChat, anong klaseng dahilan yon? Iwinindang niya ang ulo. Kadalasan, lahat maliban kay Lady Luxinyu sa startup base ay labis na materialistiko. Wala talagang paraan na tatanggihan nila ang isang gaya ni Cheng Xian. Pagkalipas ng halos kalahating oras, pumunta siya sa banyo. Pagkarating niya sa salamin, may narinig siyang tinig, "Hoy, Shen Yuan." Tumingin siya at nakita si Lilei na nakalarawan sa salamin sa likod niya. "Qiao Li," sagot niya. "Ano ang ginagawa mo rito?" Nakakross ang mga braso ni Lilei, bahagyang itinataas ang kanyang kaakit-akit na kurba, at binigyan siya ng matalinong tingin. "Tigilan mo na ang pagpapanggap. Nakita kita nung pumasok ka, kaso ngayon mo lang ako napansin. Tinetest mo ba ako? Sinusubukan mo bang makita kung ako yung tipo na basta-basta nagdadagdag ng hindi kilalang lalaki sa WeChat?" Lumapit siya at ibinaba ang tinig. "Sa totoo lang, kung wala ka rito, idadagdag ko na siya." "Anong pinag-uusapan mo?" Napangisi si Shen Yuan. "Ngayon ko lang napansin ka. Kung nakita kita kanina, tatawagan na kita agad. Wala akong paraan na bibigyan ko ng pagkakataon ang ibang lalaki." Itinaas niya ang kilay. "Sige na, mamaya, kapag pupunta ako sa booth mo, paano ba ako kikilos? Parang magkakakilala tayo, o parang mga estranghero?" "Gawin mo lang kung ano ang gusto mo," sagot niya ng kalmado. "Okay lang sa akin kahit alin." Sa iniisip niya, ang babaeng ito, hindi pala nagpapanggap. Direktang diretsyo. Kaakit-akit. Ilang sandali mamaya sa labas, ipinakilala ni Cheng Xian ang isang tao sa grupo. "Mga kaklase, ito si Kiki, isang kilalang influencer sa Xinjiang. Tiningnan ko kanina, may higit 800,000 tagahanga siya sa Kuwayin." Tumawa ng bahagya si Kiki. "Napakabait nyo, napakabait. Isa lang akong maliit na creator. Ikinagagalak ko kayong makilala." Maligayang pagdating," sabi ni Cheng Xian ng mainit. "Umupo na kayo." Isa sa mga lalaki ay yumuko ng magalang. "Ano po ang dapat naming tawagin sa magandang dalagang ito?" "Hello sa lahat," sagot niya na may maliwanag na ngiti. "Ako si Lilei, kaibigan ni Kiki." Habang nagsasalita, mabilis niyang tiningnan si Shen Yuan. "Mula ngayon, lahat tayo ay magkakaibigan," anunsyo ni Cheng Xian. "Para sa ating bagong pagkakaibigan, cheers!" "Salamat," sagot ni Kiki ng magaan. Lumiko si Shen Yuan kay Lilei. "Lilei, umiinom ka ba?" "Karaniwan hindi, pero kung gusto mong uminom ako, iinom ako," sagot niya ng banayad. "Sige, iinom ako ng isa kasama mo." "Isa lang." Lumapit siya, kinuha ang baso, at ininom ito ng tuloy-tuloy. Namutla siya ng bahagya. "Parang soda ang lasa nito." "Tiyampag nito," sabi ni Shen Yuan. "Halos walang alkohol." Humilig si Lilei pabalik sa kanya. "Ira the way, tiningnan mo ba ang proposal ko para sa startup? Kailan mo balak mag-invest sa akin?" Tapat na sumagot si Shen Yuan, "Naalala ko, gusto mong magsimula ng media company. Hindi iyon maliit na investment. Hindi ka streamer at wala kang core fanbase. Paano kikita ang kumpanya mo?" "Sino ang nagsabing wala akong fans?" buntong hininga niya. "Hindi ko lang nasimulan ang streaming. Ang mga cosplay videos ko sa DAO, halos hindi ako nagpo-post, pero may 10,000 followers pa rin ako. At marami akong cosplay friends, pwede silang maging streamers." Umiling si Shen Yuan ng bahagya, iniisip, sa ngayon, prioridad ko muna ay palakasin ang video at operasyon ng fitness center. Hihintayin muna ang media company. Sa isang kalapit na anggulo, nakita sila ni Mr. Li Yuhang at kumaway. "Oh, nandito na ang lahat? Yuan, bakit ang layo ng lakad mo? Halika dito." Lumakad si Shen Yuan papunta sa kanya habang malapit na sumusunod si Lilei. "Grabe ka, nakuha mo na naman ang pinakamagandang babae," biro ni Li Yuhang. "Nakuha," itinaas ni Shen Yuan ang kilay. "Kapatid, naisip mo ba na baka siya mismo ang pumunta? Huwag kang magmayabang dahil lang gwapo ka." Lumapit si Qiao Li na may nakakasilaw ng ngiti. "Sa totoo lang, ako mismo ang pumunta. At dahil gwapo siya."
Sapat na gwapo na gusto ko siyang kainin ngayon din. Ipinikit niya ang kamay sa braso ni Shen Yuan at bahagyang sumandal sa kanya, ang lambot niya ay dahan-dahang dumidiin na parang sinasabi na siya na ang teritoryo. Sa harap nila, huminto sandali si Liu Hang nang biglang pumasok sa isip niya ang isang imahe, sobrang lapit ni na Shen Yuan at Li Lei para sa kanyang ginhawa. Darn napaflex na naman ako ini. Bulong niya. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.